Stephen Curry, tuwang-tuwa kay Quinten Post. Lakers, ginulat ang defending champion. Warriors, hindi na kailangan gumastos kay Vucevic. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Nanalo ang Lakers sa pinakamagandang laro nila ngayong season sa pinakamalaking laban nila kontra Boston Celtics. Nag-shoot ang LA ng maayos mula sa 3-point line at pinanatili ang Boston sa mababang shooting percentage overall. Nanalo rin ang Lakers sa mga laban sa puntos sa paint, second chance points, at fast break points. Nagtapos si Davis na may 24 points, 8 rebounds, 3 assists, and 3 blocks. Umiskor naman si LeBron James ng 20 points, 14 rebounds, and 6 assists. Naging shootout sa 3-point area ang laro sa simula, na parehong nagpakitang gilas ang dalawang team. Nag-shoot ng mataas ang Celtics habang maganda rin ang shooting percentage ng Lakers sa unang bahagi ng laro. Nagkaroon ng perpektong simula si Davis na naipasok ang lahat ng kanyang unang shot. Umangat ng bahagya ang Lakers, ngunit agad itong nabawi ng Boston. Halos walang depensa sa laban habang parehong team ay agresibo sa opensa. Ipinakita ni Austin ang kanyang playmaking skills sa isang lob pass kay Davis para sa dunk. Nagdagdag ng sunod na puntos si LeBron. Palaki ng palaki ang lead ng Lakers. Natapos ni LeBron ang first quarter na may isang malupit na dunk, inilagay ang Lakers sa magandang lead. Nag-connect si Austin kay LeBron, ang kanyang pangalawang malakas na dunk sa laro. Nagdagdag pa si Austin ng isang 3-pointer. Nagkaroon din ng sarili niyang dunk si Dalton mula sa pasa ni Davis. Sa kalagitnaan ng laro, leading ang Lakers ng malaki. Bumaba ang shooting percentage ng Celtics mula sa field, habang ang Lakers ay nanatiling mainit sa shooting. Patuloy ang magandang laro ni Gabe mula sa 3-point line. Nagpatuloy din si Dalton sa kanyang hot streak na ipasok ang marami pang 3-pointers. Nagdagdag pa si Rui Hachimura ng isang 3-pointer. Bagamat sumagot ang Boston ng mabilis na run. Sa halftime, malaking lead ang hawak ng Los Angeles. Binuksan ng Boston ang second half ng mas maganda kaysa sa first half. Sunod-sunod ang magagandang shot ni Jason Tatum na nagbigay ng momentum para mabawasan ang lead ng Lakers. Pumasok ang LA sa mahabang scoring drought bago na ipasok ni Davis ang dalawang free throws para makadagdag ng puntos para sa Lakers. Hindi naging maganda ang opensa ng LA sa quarter, ngunit si Rui ay nakapasok ng layup upang putulin ang momentum ng Celtics. Sa kabila ng pagsusumikap ng Celtics na paliitin ang lead, nanatili pa rin ang kalamangan ng Lakers sa pagtatapos ng ikatlong quarter. Sa huling frame, nagkaroon ng run ng Lakers. Ang 3-pointer ni Gabe ay nagpilit ng timeout para sa Boston. Nagpumilit si Sam Hauser sa pamamagitan ng magagandang 3-pointers upang buhayin ang Celtics, ngunit tumugon si Davis ng sunod-sunod na puntos. Sa huli, sumuko na ang Boston sa huling bahagi ng laro. Ang susunod na laro ng Lakers ay sa Linggo laban sa Golden State Warriors. Sa sumunod na laban, ang gabi ay nagsimula sa sorpresa ng isama ang two-way player na si Kessler Edwards sa panimulang lineup ng kulang sa player na Dallas Mavericks. Kahit nawala ng tatlong starters, pansamantalang nawalan pa ang Dallas ng isa pang player sa kalagitnaan ng second quarter nang ma-knockout si center Daniel Gafford. Gayunpaman, matapang na lumaban ng Mavericks sa nangungunang Oklahoma City sa West at nakuha ang tagumpay sa harap ng isang nagulat na Paycom Center crowd. Kapansin-pansin, 3 sa talo ng OKC ngayong season ay nagmula sa Dallas. Walang ibang team ang tinalo ang OKC ng higit sa isang beses. Sa kabila ng matibay na record ng Thunder sa home games, 2 beses silang natalo ng Mavericks sa kanilang arena. Naniniwala na ang Mavericks dito, lalo't nanalo sila ng ilang beses sa Paycom Center noong nakaraang May sa Western Conference Semifinals. Iba siguro ang poise namin dito, sabi ni Kyrie Irving. Si Irving
na naglaro ng matagal sa pagkatalo sa Minnesota noong nakaraang gabi, ay tila duda kung makakalaro siya nitong Biyernes. Gayunpaman, nagbigay siya ng mahalagang kontribusyon. Dapat ituring itong kapantay ng bawat laro, sabi ni Irving nang tanungin kung saan ilalagay ang tagumpay na ito sa season ng injury-ravaged Dallas. Kung kumpleto ang team, ito ay isang tapang at pinaghirapang panalo. Pero ngayon, pagod na ako emotionally, kaya hindi ko talaga ito maipagdiwang ng lubos. I'm so proud of the guys. Pagkatapos ng pagkatalo sa Minnesota, sinabi ni Mavericks forward PJ Washington, "Kaya naming manalo gamit ang grupong ito." Nagpatunay siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng malaking kontribusyon. Sa kanilang iba't ibang starting lineup ngayong season, nanguna ang Dallas sa halos buong second half at nagpakita ng mahusay na teamwork mula sa bench. Ito ay isang panalong may karakter, sabi ni Mavericks coach Jason Kidd. Marahil ang pinakamagandang panalo ngayong season. Isang panalong kinakailangan ng Dallas na dumaan sa sunod-sunod na pagkatalo. Sa kabila ng sunod-sunod na pagkatalo, sinabi ni Washington, babalik na ang mga injured players sa lalong madaling panahon. Hindi pa tapos ang season, marami pa kaming ipapakita. Pinahirapan ni Washington ang bagong all-star starter na si SGA, na limitado ang laro matapos ang isang malakas na performance laban sa Utah. Sa gitna ng kawalan ni Lively, dahil sa ankle injury, nag-step up ang iba't ibang player ng Dallas. Isa na rito si Prosper, na naglaro ng may lakas at kumpiyansa. Ito ang bahagi ng laro kung saan kailangan mong mag-adjust at maging mature, sabi ni Irving. Huwag mawala ang saya sa paglalaro. Idinagdag niya, patuloy akong haharap sa mahuhusay na defenders at double teams, pero tinatanggap ko ang hamon na ito. Sa kabilang banda, excited ako sa leadership na nagpapakita ng positibong impluensya sa team. Sa huling balita, matapos ang masakit na pagkatalo kontra Kings, nagkaroon agad ng pagkakataon ang Warriors na makabawi laban sa Chicago Bulls. Sa simula, nagmukhang hirap ang Warriors, lumalamang ang Bulls sa unang bahagi ng laro. Pero biglang nagbago ang takbo at nagtapos ang Warriors na may dominanteng panalo. Malaki ang naiambag ng bench players ng Warriors kahit kulang sila sa pangunahing players tulad nina Draymond Green at Jonathan Kuminga. Sina Guy Santos at Quinten Post ang naging mga pangunahing bayani, parehong nagpakitang gilas sa opensa at depensa. Si Santos ay nagpakita ng mataas na shooting efficiency, habang si Post ay nagbigay ng matibay na laro na may balanseng opensa at matalinong galaw. Nag-ambag din sina Moody, Wiggins, Looney at Brandon Podziemski sa tagumpay ng team. Sa kabila ng mga injuries, pinatunayan ng Warriors ang kanilang depth at kakayahang lumaban sa mga hamon. Ang panalong ito ay mahalaga upang makabawi mula sa pagkatalo at magbigay ng kumpiyansa sa paparating nilang laban kontra Los Angeles Lakers. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it.